Nata 231. Bakas sa mukha ni Guido ang kawalan ng pag-asa habang ang takot ay bumalot sa kanyang buong katawan. Nawala ang kulay sa mukha nina Ashwin at Michael, at nadurog ang kanilang mga puso nang mapagtanto nila ang nangyari. Ni isa sa kanila ay hindi maintindihan kung bakit biglang nagbago ang lahat. Maayos na ang takbo ng mga bagay-bagay noon, ngunit ang lahat ng kasiglahan ni Stanley ay nasira ang kanilang mga plano. Ang masama pa, paano kung magdesisyon si Guido na ipagkanulo sila at ilantad kay Iris ang pagkakasangkot nila dito? Sabihin mo sa akin kung sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito. Lalong nagalit si Iris nang matuklasan na ibang tao bukod kay Guido ang nasa likod nito. Ito ay, si Guido ay likas na sumulyap sa direksyon nina Ashwin at Michael, ngunit nang makita niya ang nakamamatay na tingin sa kanilang mga mata, nabuhayan siya ng loob at pinigilan ang sarili na magsalita pa. Sabihin mo kung sino, dali. Kung ayaw mong sabihin, tatawagan ko ang mga pulis ngayon at hahayaan silang arestuhin ka sa ilalim ng mga paglabag sa pananalapi. Dumura si Iris. Hindi napigilan ni Guido ang kilig nang marinig niya. Alam na alam niya ang lawak ng kapangyarihan ng mga kabataan, at kung ibibigay siya ni Iris sa pulis, masisira ang buhay niya. Nang makitang si Guido ay malapit nang mag-snap sa ilalim ng panggigipit ni Iris, nalaman kaagad ni Michael na wala ng ibang paraan para makaalis dito. Humakbang siya sa direksyon ni Iris at napaluhod sa magkabilang tuhod. Ako po, Miss Young. Ako ang nag-utos kay Mr. Boyd na gawin ito. Deklara niya. Dahil wala nang babalikan dito, handa niyang balikitan ang lahat ng sisihin sa kanyang sarili para protektahan si Ashwin. Kung tutusin, mas gugustuhin niyang isa lang sa kanila ang magkagulo kaysa pareho. At saka, si Ashwin ay isang maimpluwensyang karakter sa mundo ng negosyo, at sigurado siyang si Ashwin ang may utang sa kanya ng isang pabor ay darating sa madaling gamitin sa hinaharap. Kahit na si Iris ay tanggalin siya kaagad, malamang na mahahanap siya ni Ashwin ng bagong trabaho. Ikaw yun. Ang lakas ng loob mo, Michael. Naiinis si Iris sa puntong ito. Natahimik si Michael. Alam niyang walang anumang pagpapaliwanag ang makakapagpabago sa kanyang kapalaran, kaya nagpa siyang gawin ito. Tumahimik ka. Kung tutusin, ito ang nararapat sa kanya. Tumahimik ka, Iris. Magka-level lang sina Michael at Mr. Boyd, kaya hindi ko akalain na magagawa niyang utusan si Mr. Boyd ng ganito lang. Sigurado akong may ibang tao sa likod ng lahat ng ito. Sabi ni Ariel, na nakangisi. Pagkatapos, sinulyapan niya nang makahulugan si Ashwin, na nakayuko pa rin sa likod ni Michael. Alam niyang may pagkakaiba sina Ashwin at Richard at sinasadya ni Ashwin na pagtripan si Richard sa lahat ng ito. Kaya naman, hindi niya kailangang maging henyo para malaman na si Ashwin ang may pukona nito. Gayunpaman, ito ay kanyang haka-haka lamang, kaya hindi niya nais na akusahan ng sinuman na walang konkretong ebidensya. Tila napagtanto din ito ni Iris, kaya mabilis siyang nakabawi at idinagdag, Michael, sabihin mo sa akin kung sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito. Walang gumawa. Ito lang ang ideya ko. Kalmadong sagot ni Michael sa abot ng kanyang makakaya. Nakahinga ng maluwag si Ashwin nang marinig ito at agad na sinulyapan ng pasasalamat si Michael. Ikaw, si Ariel ay nagsisimula ng madismaya. Alam niyang may higit pa dito, ngunit ang katotohanan na tumanggi si Michael na ibuhos. Ang Beans ay labis na inis sa kanya. Bakit mo ginawa ito kay Richard, Michael? Tanong ni Iris na malamig na nakatitig kay Michael. Ang totoo, siya ay nagkakaroon ng parehong mga hinala gaya ni Ariel, ngunit dahil ang buong kaganapang ito ay nagsisimula ng mawala ng kontrol, siya. Boyfriend kasi ni Ariel si Richard eh. Alam ng lahat ng tao sa kumpanya na crush ko siya, at magkakaroon lang ako ng pagkakataon sa kanya kung aalisin ko muna ang lahat ng mga kakompetensya ko. Kabanata 232. Binaril ni Michael si Richard nang nakamamatay na tingin habang sinasabi niya ito. Baliw ka. Ilang beses ko nang nilinaw na hindi ko boyfriend si Richard, at walang nangyayari sa ating dalawa,
O nagbubuga ka lang ng kalokohan? Putol ni Ariel. Imposible yan. Ikaw ang nagpakilala sa kanya sa aming kumpanya, at sa paggawa nito. Napaalis mo pa si Conrad. Bakit mo pa gagawin ito para sa kanya kung hindi mo siya boyfriend? Sa tingin mo ba tulala ako, Ariel? Napangisi si Michael. Anong kalokohan? Sinong nagsabi sa'yo na ako ang nagpakilala kay Richard sa kumpanya? At bakit mo naisip na tinanggal ko si Conrad? Dahil sa kanya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Si Iris ang may gawa ng lahat. Ito, at wala sa mga ito ang may kinalaman sa akin. Ako lang ang scapegoat para sa kanyang mga aksyon. Sa wakas ay sumabog si Ariel. Ang pagiging scapegoat para sa ibang tao ay hindi isang kaaya-ayang karanasan, at sa paggawa nito, nagsimulang kumalat ang mga tsismis tungkol sa kanya at Richard bilang isang bagay, kaya malaki ang epekto nito sa kanyang reputasyon. Isang himala na nagawa pa niyang manahimik tungkol dito. Hanggang ngayon. Ano? Ito lang ang ginawa ni Miss Young. Paano? Paano ito mangyayari? Nalaglag ang panga ni Michael. Tama si Ariel. Ako ang nagpaupa kay Richard, at ako ang nag-alis kay Conrad sa kanyang mga tungkulin. Wala sa lahat ng ito ang may kinalaman sa kanya. Hindi lang iyon, pero hindi pa niya kilala si Richard noon, kaya paano siya magiging girlfriend? Mahina hong paliwanag ni Iris. Para itong bombang ibinagsak sa gitna ng silid, at lahat ay natigilan. Si Michael, Ashwin, at maging ang iba pang mas mataas na pamamahala ay lubos na nabigla sa balitang ito. Noong una, inakala ng lahat na si Ariel ang umalalay at tumulong kay Richard all this while, but it turned out the person who be acting up is Iris all along. Hindi nakapagtataka na tahasang ipinahayag ni Iris ang kanyang pagnanais na alagaan si Richard. At hindi magbabago ang kanyang isip kung hindi man, kahit na sa pagindayog ni Ashwin. Lahat sila minaliit si Richard. Paanong nangyari ta? Si Michael ay lumukot sa lupa sa isang bantan, ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang multo. Palagi niyang iniisip na bagay sina Richard at Ariel, kaya naman sinadya niyang kunin si Richard ng maraming beses at sumama pa. Sa pagkano ni Ashwin na i-frame si Richard para sa panloloko. Tulala pala siya. Deserved niya ito. I'm sorry for doing this, Miss Young. Nabulag ako sa aking kasakiman at pinili ang maling panig. Please give me a chance to prove. He was willing to bear all responsibility because he thought it will be worth it kung mapapaalis niya si Richard at tumayo ng siya. Kaya naman, wala siyang choice kundi ang humingi ng awa. Michael, ang iyong kasakiman ay humantong sa isang malaking pagkalugi sa pananalapi para sa kumpanya, kaya paano kita bibigyan ng isa pang pagkakataon? Malamig na sabi ni Iris. Kabanata 233. Michael, Guido, Stanley, kayong tatlo ay sangkot sa pagtatangkang i-frame si Richard para sa panloloko, at sa paggawa nito. Nagdulot kayo ng malaking pagkalugi sa pananalapi sa kumpanya, at hindi ito maaaring mangyari. Kinatawad. Mula ngayon, kayong tatlo ay opisyal ng tinanggal, at wala na kayong kinalaman sa ELEG. Anti-group. Mataimtim na deklara ni Iris. Nang makitang ibinigay ng tatlo sa kanila ang kanilang serbisyo sa kumpanya sa loob ng maraming taon, nagpasya si Iris na magpakita ng awa sa kanila sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanila sa halip na ituloy ang legal na pag-uusig para sa kanilang mga krimen. Salamat, Miss Young, malungkot na nagpasalamat sa kanya ang tatlo at tumayo, naghanda na para umalis. Miss Young, sandali lang, biglang humakbang pasulong si Richard. Ano ito? Sumulyap si Iris sa kanya nang may pagdududa. Miss Young, ang kakayahang umunawa at itama ang pagkakamali ng isang tao ay isang katangian na sa tingin ko ay dapat pahalagahan ng lahat. Sigurado ako na napilitan si Mr. Wallace na makibahagi dito dahil sa kanyang responsibilidad bilang breadwinner ng kanyang sambahayan, at dahil handa siyang matuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Pakiramdam ko ay dapat namin siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Para naman kina Michael at Mr. Boyd, sinadya ng dalawang ito na i-frame siya at naging malinis lamang matapos makitang nabigo ang kanilang mga plano.
Sa makatuwid, hindi sila karapat-dapat na patawarin sa lahat. Richard, halos masira ang trabaho at reputasyon mo sa kasalanan ni Stanley, kaya bakit ka humihingi ng awa para sa kanya? Baliw ka ba? Natuwa naman si Iris dito. Tama iyan. Hindi mo ba alam kung gaano kalaking pera ang nawala sa kumpanya dahil dito? Hindi lang siya ang nagpahamak. Halos 7 milyong dolyar na halaga ng produkto, ngunit maaaring kailanganin pa nating magbayad ng 70 milyong dolyar sa Wheat Group. Ano ang silbi ng kanyang pagsisisi kung ito ang dapat bayaran ng aming kumpanya? Napangisi si Ariel. Alam ko iyan, pero dahil malayo na ang napuntahan namin ni Elder Wick, baka masabi ko na sa kanya ang kabayaran. Tungkol naman sa Prodo Court na nasira ang kumpanya, handa akong ibigay ang 10% ng aking taunang bonus para mabayaran ang pagkalugi ng kumpanya. Ano? Ang tunog, Miss Young. Seryosong tanong ni Richard. Ikaw? Galit na galit si Iris dito. Tinapunan niya ito ng nakamamatay na tingin at nagngangalit na sinabi, ang iyong taunang bonus ay isang gantimpala. Para sa iyong pagsusumikap, kaya hindi ko kailangan na isuko mo ito. Kung matagumpay mong makumbinsi ang Wheat Group na alisin ang mga singil at kabayaran sa pananalapi, bibigyan ko ng isa pang pagkakataon si Stanley. Deal. Tuwang-tuwa si Richard dito. Sa kabutihang palad, nahuli ito ni Jensen ng maaga, na nagresulta sa kaunting pagkalugi sa pananalapi para sa Wheat Group. Sa makatuwid, alam ni Richard na kung kakausapin niya si Elder Wick tungkol dito, tiyak na handa siyang ihinto ang lahat ng mga kaso sa LA. Gantt Group. Hindi magiging napakahirap na makamit ang gawain ni Iris. Salamat, Mr. Wolf. Lagi kong tatandaan ang ginawa mo para sa akin. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Agad na napaluhod si Stanley at labis na nagpasalamat kay Richard. Akala niya noong una ay mawawalan siya ng trabaho, ngunit laking gulat niya, nagpa siya si Richard na tulungan siya sa halip na sisihin. Naantig siya sa pagiging bukas palad ni Richard. Pakiusap, Mr. Wallace. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ang hiling ko lang ay matuto ka sa iyong pagkakamali at ang pangakong hinding-hindi gagawa ng isang bagay na mabilis na tumulong sa kanya upang makabangon. Sige, tapos na ang palabas. Bumalik na ang lahat sa trabaho. Mariing deklara ni Iris bago makahulugang sumulyap kay Ashwin. Gayunpaman, ginawa niya. Kabanata 234. Sinundan siya nina Richard at Ariel palabas ng kwarto. Naikuyong ni Ashwin ang kanyang mga kamao habang pinagmamasdan ang kanilang mga umaatres na figure na nawawala sa paningin, ang kanyang mukha ay namumula. Pinlano niya ang pamamaraang ito hanggang sa huling detalye sa pagtatangkang alisin si Richard, ngunit nasira ang lahat. Kahit na nagawa niyang makaalis ng hindi nasaktan, alam niyang nagsimula na siyang maghinala ni Iris. Gayunpaman, dahil marami siyang isinakripisyo at nakamit para sa kumpanya, at dahil na rin sa shareholder ng Young Group ang kanyang lolo, pinili ni Iris na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Mga daga. Sa kabila ng pakiramdam ng pagkatalo, alam ni Ashwin na wala siyang magagawa kundi tanggapin ito. Ang huling tingin sa kanya ni Iris bago umalis ay isang tingin ng babala. Kung siya ay maglakas loob na pukawin muli ang isang bagay, walang garantiya na si Iris ay magpapakita sa kanya ng awa sa hinaharap. Nang matapos ang pulong, nagmadaling pumunta si Richard sa Wheat Group para personal na humingi ng tawad kay Elder Wick at linawin ang nangyari. Si Elder Wick ay napakabuti tungkol dito. Hindi lamang niya piniling huwag ituloy ang anumang responsibilidad, kundi inaliw pa niya si Richard hinggil sa mga pangyayaring naganap. Sa wakas, nagpasya pa silang dalawa sa isa pang petsa para sa susunod na pagpapadala ng mga produkto, at umalis si Richard, ngunit hindi bago gumawa ng isang tala sa isip tungkol sa kabutihang loob ni Elder Wick. Dahil nagpasya ang Wheat Group na ilagay ang lahat ng ito sa nakaraan, si Iris din, tinupad ang kanyang pangako kay Richard at binigyan ng isa pang pagkakataon si Stanley. Hindi lang iyon, ngunit dahil natanggal si Mr. Boyd, ipinasa pa niya ang kanyang trabaho kay Stanley.
Hindi lang napanatili ni Stanley ang kanyang trabaho, nakakuha pa siya ng promosyon, at dahil dito, lalo siyang nagpasalamat kay Richard F. O sa kanyang kabutihang loob. Kasabay nito, naging determinado siyang magbukas ng bagong dahon at nagsumikap na magtrabaho ng husto upang mabayaran sina Richard at Iris sa kanilang kabaitan. Sa kabilang banda, naubos ang dating stock ni Richard ng mga halamang gamot at sangkap, at dahil tatlo sa ang mga pabrika ay nakatakdang gumawa ng mas maraming produkto sa lalong madaling panahon, nagpasya siyang makipag-ugnayan kay Benedict para sa tulong. Matapos malaman ang sitwasyon, hindi nagdalawang isip si Benedict na tumulong sa pag-restock ng mga supply ng Elegante Group. Ipinasa niya ang kaso ni Richard sa kanyang apo, si Cynthia. Nang hapong iyon, nagkita sina Richard at Cynthia sa isang hotel para sa isang business lunch. Ang hotel na pinag-uusapan ay walang iba kundi ang The Regency, isa sa pinakasikat na luxury hotel sa Springfield City. Dumating si Richard sa hotel sakay ang kanyang motorsiklo, at ipinaradalang niya ang kanyang bisikleta nang huminto ang isang itim na Mercedes-Benz. Sa tabi niya, dalawang kabataang lalaki na nasa mid-20s ang bumaba sa kotse. Oy, hindi ba ito si Richard Wolff? Ang isa sa mga lalaki, na may makinis na buhok, ay nagulat nang makita si Richard. Oh my God, ang tagal na, kayo. Nabigla rin si Richard sa pagtakbo sa kanila. Ang dalawang ito ay kanyang mga kasama sa kolehiyo, ang isa na nakasuklay sa kanyang buhok ay si Dominic Sawyer, at ang isa ay si Sean Jenkins. Nandito ka rin ba para sa pagtitipon, Richard? Pero wala akong natatandaang nag-imbita sa iyo. Nagdududang tanong ni Dominic. Anong pagtitipon? Natarante si Richard dito. Nawalan siya ng kontak sa kanyang mga kakolehiyo mula nang magtapos siya at hindi pumasok sa anumang. Dominic, maaaring si Janice Lynch ang nag-imbita sa kanya. Tumikim si Sean. Posible yan. Saglit itong pinag-isipan ni Dominic, ngunit makalipas ang ilang segundo, lumiwanag ang buong mukha niya na para bang naaalala niyang. Spread the love. Kabanata 235. Well, maliwanag na gusto ng tadhana na magkasalubong tayo, kaya bakit hindi tayo sabay na pumasok? Malumanay niyang sabi. Salamat na lang. I'm here for a meeting, so hindi ako makakasali, unfortunately. Umiling si Richard. Si Richard ay isang ulila, at ang tanging paraan upang makapasok siya sa kolehiyo ay dahil buong buhay niya ay nagsumikap siya upang makaipon para sa kanyang pondo sa kolehiyo. Gayunpaman, dahil nagmula siya sa kahirapan, palagi siyang minamaliit ng kanyang mga kaklase at wala siyang kaibigang lalaki. Hindi lamang iyon, ngunit siya ay isang mahiyain na tao at karamihan ay nag-iisa. Dominic ay ang kabuoang kabaligtaran. Siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya na nagmamay-ari ng milyon-milyong dolyar sa mga ari-arian. Sa makatuwid, si Dominic ay palaging sikat na bata at ang target ng maraming mga babae, fancy sa panahon ng kanyang mga araw ng kolehiyo. Hindi kailanman sina Richard at Dominic ang tipo ng mga taong aasahan na magsasama, ngunit hindi lang iyon, madalas na sinusundo ni Dominic si Richard noong kolehiyo. Tsaka walang nag-imbite sa kanya sa pagtitipon, kaya syempre, ayaw niyang dumalo. Hinawakan ni Dominic ang braso ni Richard. Wala ka bang balak pumunta? Hindi ako papayag. Ang tagal na nating hindi nagkita. At sayang naman kung hindi ka dumating. No, I have a meeting to attend, and I can't possible cancel. Akmang tatanggihan na lang ni Richard ang offer ni Dominic nang sumingit si Sean. Tama na, Richard. Nabalitaan naming lahat ang nangyari, kaya hindi mo na kailangang ikahiya pa. At saka, pupunta si Janice ngayon, kaya hindi mo ba siya makikita? Nawalan man ng komunikasyon si Richard sa kanyang mga kasama sa kolehiyo, naging usap-usapan ang kasal nila ni Marilyn at ang kasunod na diborsyo, kaya natural na narinig nilang lahat. Nandito din si Janice. Isang surge of warmth ang kumalat sa puso ni Richard habang ang magandang mukha ni Janice ay na-materialize sa kanyang isip. Si Janice ang class representative nila noong college,
at kahit tahimik siyang babae, mabait siya at maalalahanin, at isa lang sa mga taong handang tumulong kay Richard kapag minamalas siya ng lahat. Dahil malaki ang naitulong niya sa kanya noon, palagi siyang kaibigan ni Richard sa buong kolehiyo, ngunit sa kasamaang palad, nawalan siya ng contact sa kanya pagkatapos pakasalan si Marilyn. Sige, sasama ako. Sa wakas ay sumuko na rin siya. Matagal na niyang hindi nakita si Janice at gusto niyang malaman kung ano ang kalagayan nito. Kaya naman, gusto niyang makita siya ng personal. At hilingin ang kanyang numero para makipag-ugnayan. Tungkol naman sa pagkikita nila ni Cynthia, alam niyang tatawagan siya ni Cynthia pagdating nito, kaya naman hindi makatwiran na. Umalis siya sa pagtitipon pagdating nito. Pumasok sina Richard, Dominic, at Sean sa isang private booth sa restaurant ng hotel. Pagdating nilang tatlo ay nandoon na ang karamihan sa mga bisita at nakikipagkwentuhan. Inilibot ni Richard ang paligid ng kwarto at mabilis na nasal-ayan si Janice. Kahit na ilang taon niya itong hindi nakita, hindi niya maiwasang mapansin na mas maganda pa ito kaysa sa naaalala niya. Siya ay tila lumaki mula sa kanyang shell at ngayon ay mas kumpiyansa at poised kaysa dati. Ang kanyang malumanay na ngiti at pagmumura. Dom, sa wakas nandito ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Tama iyan. Nagsisimula na akong magtaka kung pupunta ka ba. Mabilis na lumapit sa kanila ang ilan sa mga dating kasamahan ni Richard sa kolehiyo nang mapansin nila ang pagdating ni Dominic. Maging ang mga babae ay tila nag-ayos nang marinig ito, lahat maliban kay Janice. Nilainggan nila ang matangkad at gwapong si Dominic. Kabanata 236. Si Dominic ay palaging isa sa mga sikat na bata sa paaralan, at siya ang pinagtutuunan ng pansin ng maraming babae. Pagkatapos, lalo pa itong naging prominent dahil ang lahat ay nagtapos at ngayon ay nagtatrabaho, na nagresulta sa kanilang pagkaunawa sa kahalagahan ng pera. Kahit na ang yaman ng pamilya ni Dominic ay hamina kung ihahambing sa ilan sa mga malalaking pangalan sa Springfield City, ito ay higit pa sa may isip ng sinuman sa kanila, kaya ang kanyang presensya ay patuloy na nagdulot ng bagyo. Saan man siya pumunta. Nako, nasagasaan namin ni Sean si Richard habang papunta dito, kaya lang na-late kami ng ilang minuto, paliwanag ni Dominic, na kinurot ang kanyang mga labi sa isang gwapo, roguish na ngiti. Richard. Natigilan ang lahat nang sa wakas ay napansin nila ang lalaking nakatayo sa likod nina Dominic at Sean. Bakas sa mukha nila ang galit at pang-aalipusta, lahat maliban kay Janice. Bumaba sa mukha ni Richard ang kanyang kumikinang na tingin, at sinalubong niya ito ng magandang ngiti. Long time no see. Tama. I can't believe it's been 3 years. Hindi napigil ang mapaluhan ni Richard. Richard. Hihingi pa sana siya ng contact number ni Janice, ngunit ang pakiramdam ng mapang-asar na tingin ng mga matandang kaklase niya ay napalunok siya. Sa susunod na mga salita, at nagpa siya siyang manatili ng kaunti dahil sa takot sa kahihiyan. Sige, dati na tayong magkaibigan ngayon, kaya hindi na natin kailangang maging mahigpit sa isa't isa. Umupo na tayong lahat. Deklara ni Dominic, iginit ang mga bakanting upuan. Dominic, ikaw ang nagpasimula ng pagtitipon na ito sa unang lugar, kaya dapat kang umupo sa tuktok ng mesa. Alam ni Sean na laging nakatitig si Dominic kay Janice, kaya nang mapansin niyang nakaupo si Janice sa unahan ng mesa, mabilis niyang inilabas ang buhok sa tabi niya at niyaya si Dominic na maupo. Bakas sa mukha ni Dominic ang kasiyahan habang kinukunan niya si Sean ng tingin ng pagsang-ayon. Hindi lamang si Janice ang naging pinakamatalinong tao sa klase, ngunit isa rin siya sa mga pinakamagandang babae sa kolehiyo. Palaging may crush sa kanya si Dominic simula pa noong mga unang araw nila sa kolehiyo, ngunit sa kabila ng paghanga sa kanya ng higit sa 2 taon. Tainga, hindi pa rin niya nagawang makuha ang puso niya. Nang makatapos sila at sa huli ay naghiwalay na sila, napilitan siyang isuko ito. Gayunpaman, ngayong sa wakas ay nagkita na sila pagkatapos ng 3 taon, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano ito kaganda, at lihim na umaasa na
Magagawa niya itong mapabilib at mahuli ang kanyang atensyon sa pagtitipon na ito. Ang lahat ay umupo sa kanilang mga upuan, at si Richard, na alam ang kanyang lugar, ay nagpa siya na umupo sa kabilang dulo ng mesa. Gayunpaman, ang dalawang tao sa magkabilang gilid niya ay inilipat ang kanilang mga upuan sa isang tabi nang makita siya. Medyo nahiya si Richard dito, at sa isang segundo, hindi siya makapagdesisyon kung uupo ba siya o aalis. Kabanata 236. 2/12. Lihim na tuwang-tuwa si Dominic nang makita ito. Palaging malapit si Janice kay Richard noong college days nila, kaya naman, lagi niyang sinusuyo si Richard dahil sa selos. Kahit na ang lahat ng ito ay nakaraan na, hindi pa rin niya maiwasang magpigil ng sama ng loob kay Richard dahil dito at lihim siyang natutuwa nang makitang napahiya sa publiko. Maaari kang maupo sa tabi ko, Richard, nakangiting sabi ni Janice, habang inilipat niya ang kanyang upuan sa isang tabi, na lumikha ng dagdag na espasyo sa pagitan nila ni Dominic. Saglit na nag-alinlangan si Richard, ngunit nang maalala niyang pumayag siyang dumalo sa pagtitipon na ito para sa kapakanan ni Janice, mabilis siyang nag-hi. Nawala ang ngiti ni Dominic sa kanyang mukha, at sumili sa kanyang mga mata ang kislap ng puot. Gayunpaman, dahil nangyari na ang nangyari, wala siyang magawa kundi lunukan ang kanyang nararamdaman. Kabanata 237. Magbabayad ako ng tanghalian ngayon, kaya guys, mag-order na kayo ng kahit anong gusto ninyo. Deklara ni Dominic sa tuktok ng kanyang mga baga. Dahil sinabi mo ito, Dom, hindi na ako magpipigil. Napakarangal at mahal ng hotel na ito. Hindi pa ako nakakapunta ng ganito sa buhay ko. Ako rin. Kaya lang kami makakain dito ngayon ay dahil kay Dominic. Kung hindi, bakit ang sinumang karaniwang white collar worker na tulad natin ay makakain ng ganoon kamahal na pagkain? Tama iyan. Napakaswerte namin na may kaibigan kaming katulad ni Dominic. Umalangaw-ngaw sa buong mesa ang mga papuri at salita ng paghanga. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Sa palagay ko ay hindi mahirap ang pagbabayad para sa tanghalian ng lahat, sabi ni Dom, na ikinabugan ng dibdib. Sa pagmamalaki. Habang sinasabi niya ito, hindi niya maiwasang mapatingin sa direksyon ni Janice, umaasang mapapahanga siya. Kung tungkol kay Richard, wala siyang dapat ikatakot. Gayunpaman, sa pagkabigo ni Dominic, hindi man lang lumingon si Janice sa kanyang direksyon. Sa halip, nasa Richard ang atensyon niya habang nakangiti. Hindi pa kita nakakausap simula nang ikasal ka, Richard. Kamusta ka na? I'm doing alright. Isang awkward na ngiti ang pinakawalan ni Richard. Kakahiwalay lang niya at pinalayas sa bahay ni Marilyn hindi pa nagtagal, at hindi siya sigurado kung iyon ay itinuturing na tama. Gayunpaman, dahil sa wakas ay malaya na siya sa pagdurusa, itinuring niya itong isang panalo. Ano ang iyong bagong numero? I'm hoping we can stay in touch in the future, nakangiting sabi ni Janice. My number is... Mabilis na inilabas ni Richard ang kanyang phone para i-add si Janice sa kanyang mga socials. Nang makita niya ito, nawala ang kulay sa mukha ni Dominic, at lahat ng onsa ng tagumpay ay nawala. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at tumawa. I wonder how you are too, Richard. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Oh, nagtatrabaho ako bilang presidential secretary sa isang cosmeceutical company, sagot ni Richard. Presidential Secretary. Parang prestihiyosong trabaho iyon. Nagulat si Janice dito. Paanong prestihiyoso? Bawat kumpanya ay may presidente o CEO, kaya syempre, kailangan nila ng isang sekretarya. Tama iyan. Ang sekretarya ay napakagandang titulo para sa isang tao na ang tanging trabaho ay dalhin ang CEO ng kanyang kape. Ang tungkulin ng isang sekretarya ay karaniwang gawain ng isang babae. Paano magiging secretary ng isang tao? Kakaiba. Nagtawanan ang lahat ng marinig nila ito, at lalong halata ang sama ng loob sa kanilang mga mata. Itinaas ni Dominic ang kanyang kamay para pigilan ang lahat at nagkunwaring. Nagulat. Richard, sa natatandaan ko,
nagtatrabaho ka noon sa isa sa mga kumpanya ng Manson, kaya ano ang ginagawa mo sa isang Cosmos? Richard ay nag-alinlangan sandali, at sa wakas ay bumulong, ako. Kamakailan lang ay nakipaghiwalay ako kay Marilyn. Kung tutuusin, wala nang saysay pang itago ang katotohanan. Naghiwalay. Nagulat ang lahat sa narinig. Dahil nawalan sila ng kontak ni Richard sa loob ng maraming taon, karamihan sa kanila ay hindi alam kung ano ang nangyari. Oh yeah, sa tingin ko ay narinig ko na ito kanina. Nabalitaan ko na nagpakasal ka sa mga Manson at tinatrato na parang alipin. How? Apparently, niloko ka ng dati mong asawa at nabuntis pa ang anak ng ibang lalaki, tapos pinalayas ka sa bahay. How dare she? Walang hiyang babae. Ikalat ang pagmamahal. Si 238. Ipinahayag ni Dominic sa nagkukunwaring galit na parabang talagang naninindigan siya para sa kapakanan ni Richard, ngunit sa totoo lang, dinala niya ang kahihiyan ni Richard. Upang maging mas mahusay ang kanyang sarili. Kaya naman nagpumilit siyang dalhin si Richard sa pagtitipon para ipahiya niya si Richard sa harap ng lahat. Ano? Niloko siya ng asawa niya at nabuntis pa ang anak ng ibang lalaki. Nakakahiya. This is so funny. Hahaha. Nagulat ang lahat nang marinig ito sa unang ngunit maya-maya ay humagalpak sa tawa. Wala sa kanila ang humanga kay Richard noong una, at ngayong nahayag na ang nakakahiyang balitang ito. Lalo pa nilang sinimulan siyang kutsain at itinaas ang mga tingin sa kanya ng disgusto. Ang tanging taong hindi tumatawa sa sandaling iyon ay si Janice, na labis na naawa kay Richard. Alam niyang sadyang pinagtatawanan siya ng mga ito, at sinubukang aliwin siya, Richard. Please don't take them seriously. Don't worry. I'm used to this already, matipid na sagot ni Richard. Hindi siya tanga. Alam niyang sinasadya ito ni Dominic para ipahiya siya. Gayunpaman, nasa isang lugar siya ngayon sa buhay kung saan hindi na siya maaabala o magagalit sa mga bagay na tulad nito. Ang mga taong ito ay dati niyang mga kaklase, at dahil lamang sa handang si Dominic na pagandahin ang kanyang sarili sa gastos ng ibang tao ay hindi nangangahulugan na dapat niyang gawin ang gayon. Hindi siya katulad ng lahat ng dati niyang kasama sa kolehiyo. Ang katwiran mo kasing naaalala ko. Sumili ang kislap ng paghanga sa mga mata ni Janice. Ang dahilan kung bakit handa siyang makipagkaibigan kay Richard noon ay dahil sa labis na paghanga nito sa kanya, lalo na ang pasensya at pagiging makatuwiran nito. Kahit na si Richard ay isang karaniwang mag-aaral at walang maraming talento sa anumang bagay, palagi siyang tumitingin sa kanya para sa kanyang pagkatao. Bahagyang napamura si Dominic at ang iba pang nagtawanan ng sip-ain sila ni Richard. Gayunpaman, dahil sila ay magkaklase, hindi nila naisip na ito ay nararapat na ipagpatuloy ang pangungutya sa kanya, at unti-unting huminto ang pagtawa ng hindi nakakainis. Ring. Biglang nagring ang phone ni Richard. Napasulyap siya sa screen at napagtantong si Cynthia iyon. Malamig na boses ni Cynthia ang umalangaw sa kabilang linya, Richard, nakarating na ako sa The Regency. Where are you? Nako, nasa isang booth ako sa restaurant. Wait lang sandali, hahanapin kita agad, paliwanag ni Richard bago ibinaba ang telepono. I'm sorry, everyone, but unfortunately I have to meet someone else for lunch, so please excuse me. Pag-anunsyo niya, tumayo. Bilang paghahandang umalis. Ang tanging dahilan lang ng pumayag siyang dumalo sa pagtitipon noong una ay para kunin ang numero ni Janice, at ngayong naabot na niya ito. Wala nang saysay na manatili pa. Meet someone else for lunch. Sino ta? Girlfriend mo. Nagulat ang lahat sa narinig. Narinig nila ang boses ng isang babae sa kabilang linya at inisip na nobya ito ni Richard. How is that possible? Kakahiwalay mo lang kanina, so how can you possibly find a new girlfriend so soon? Sabi ng isa. Natatawa. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Alam na alam nilang lahat ang background ni Richard. Isang sirang ulila na kamakailan ay nakipaghiwalay, walang babaeng nasa tamang pag-iisip ang makikipag-date sa isang tulad nito.
Richard, galit ka ba dahil tinawanan ka namin ngayon? Nagbibiro lang kami. Please don't take this to heart. Mabilis na hinawakan ni Dominic ang braso ni Richard. Ang dahilan kung bakit niya inimbitahan si Richard dito ay para ipahiya siya sa harap ng lahat, kaya syempre, hindi niya pwedeng hayaang umalis si Richard ng ganoon kaga. Kabanata 239. Hoy, tama si Dom. Nagbibiro lang kaming lahat, kaya hindi mo dapat isapuso ang lahat ng ito. At saka, ang tagal na nating hindi nagkita, kaya nakakahiya kung umalis ka kaagad. Umalangaw-ngaw ang mga protesta sa buong silid. Nang marinig ito, naisip din ni Janice na umalis si Richard dahil sa galit, kaya mabilis niyang idinagdag, Richard, dahil nandito ka na, bakit hindi ka muna mag-lunch? 3 taon na tayong hindi nagkita, gusto kitang maabyutan. Si Janice ay napakaseryoso. Ang tanging dahilan kung bakit siya pumayag na pumunta sa pagtitipon ay upang subukan ang kanyang kapalaran sa pagtakbo sa Richard, at ngayon siya ay narito, siya ay hindi nais na siya ay umalis kaagad. I'm sorry, Janice, pero kailangan kong tumakbo. Bakit hindi tayo magkita sa loob ng ilang araw, at makakahabol tayo sa kainan? Ako ang magiging host. Bago pa man matapos ni Richard ang kanyang pangungusap, gayunpaman, bumukas ang pinto, at pumasok si Cynthia sa silid. Sino ka? Ang pagtataka at pagkamangha ay pumasok sa isipan ng lahat ng matano nila ang napakagandang babae na pumasok sa room. Si Cynthia Shear ay kilala sa buong bayan para sa kanyang kagandahan, at ang kanyang kagandahan at pagiging mapanindigan ay nagpasilo sa kanya na. Halos malinlang siya sa pag-iisip na siya ay isang makapangyarihang diyosa ng Greece. Kahit na maganda ring babae si Janice, nanginginig pa rin siya sa tabi ni Cynthia, not to mention the other, less attractive women are on the table. How stunning! Lumiwanag ang mga mukha ng ilan sa mga lalaki dahil hindi nila mapigil ang mapabuntong hininga dahil sa pagkamangha. Nakatagpo sila ng maraming kaakit-akit na mga babae noon, ngunit si Cynthia ay masasabing ang pinakamagandang tao na nagkaroon sila ng kapalaran. Napagmasdan. Hoy, napakarilag, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Magalang na tanong ng isa sa kanila, iniisip kong gumala si Cynthia sa booth nila by me. Steak. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Cynthia at humakbang sa direksyon ni Richard nang mapansin siya nito. Richard, hindi mo ba ako niyaya dito mag-lunch? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ng iba? How dare you treat me like this? Sambit niya sa inis. Nagkataon na nakatagpo ako ng ilang mga dati kong kasama sa kolehiyo, kaya huminto ako para mag-hi. I didn't mean to waste your time like this, Cynth. Isang awkward na ngiti ang pinakawalan ni Richard. Nalaglag ang panga ng lahat dito. Wala ni isa sa kanila ang nag-imagine na nandito si Cynthia para kay Richard. Ang akala ng lahat ay ginagamit lang ni Richard ang kanyang pagkikita bilang dahilan para makatakas, ngunit ito pala ay sinabi niya ang totoo. Siya kaya ang bagong girlfriend ni Richard. Paano ito nangyari? Nagpalitan ng tingin ang lahat na tila hindi makapaniwala. Hoy, Anghel! Ang pangalan ko ay Dominic Sawyer. Mayroon ba akong karangalan na makilala ka? Inabot ni Dominic ang pagtatangka na yugyugan. Siya, tulad ng iba, ay napagkamalan na si Cynthia ang bagong kasintahan ni Richard. Kahit na hindi siya sigurado kung paano nakuha ni Richard. Isang sirang, walang magulang na diborsyo. Na makuha ang puso ni Cynthia, sigurado siya na magagawa niyang mapabilib si Cynthia, kung isa sa alang-alang na siya ay mas mahusay kaysa. Sa maraming paraan. Kabanata 240. Tungkol naman sa kagustuhang mapabilib si Janice. Kahit anong tingin niya sa kanya, mas magaling si Cynthia kaysa kay Janice sa lahat ng aspeto, at kung kaya niyang makuha ang puso ni Cynthia, bakit siya papayag kay Janice? Sino ka sa tingin mo? Bakit mo iniisip na gusto kitang makilala? Ngumisi si Cynthia. Siya ay isang spoiled, mayabang na babae na hindi nagbibigay ng oras ng araw sa mga tao, kaya paano aasahan ng isang tao na ay entertain niya ang kahilingan ni Dominic?
Ikaw. Natigilan si Dominic nang marinig niya ito. He always regarded himself highly, kaya natural, hindi niya tatanggapin ang pang-iinsulto ni Cynthia. Sino ka sa tingin mo? Ganyan ka lang kagaling para sa... Wala ang girlfriend ni Tyke, so how dare you act like such a prinsesa? Bastos ka. Iginala ni Cynthia ang kanyang mga mata at, walang anumang babala, itinaas ang kanyang braso at sinampal si Dominic sa kanyang pisngi. Smack! Ang tunog ng balat sa balat ay umalingaw-ngaw sa paligid ng silid, at si Dominic ay natigilan na halos matamba siya ng paurong mula sa pagkakahampas. Ikaw! How dare you slap me? Hindi makapaniwalang sigaw niya sabay hawak sa pisngi niya. E ano ngayon? Napabuntong hininga si Cynthia, tinitigan si Dominic sa kanyang mataas at makapangyarihang paraan. Umagos ang galit sa buong katawan ni Dominic. Kahit na hindi siya kailanman tagapagtaguyod ng karahasan. Lalo na hindi sa mga kababaihan, ang ideya ng pagpapahiya sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan ay labis na nagalit sa kanya. Na siya rin ay nagtaas ng kanyang braso upang sampilan si Cynthia bilang ganti. Thud! Bago pa man niya magawa iyon, itinaas na ni Cynthia ang kanyang paa at sinipa siya ng gusto sa kanyang dibdib. Ang mga binti ni Dominic ay bumigay sa ilalim niya, at ang likod ng kanyang ulo ay nontog sa dingding sa likuran niya, na umagos ng dugo. Si Cynthia ay hindi dapat maliitin. Siya noon. Sapat na ang inis sa pagkalipad ni Dominic, at ngayong muntik na siyang batukan ni Dominic, hindi na niya hinintay na bumangon pa ito bago siya. Muling sinampal sa mukha. Si Richard ay nabigla dito. Mabilis siyang humakbang paarap at pinigilan si Cynthia bago pa ito makasulong. Tama na, Cynthia. Kung tutuusin, dati ko siyang kaklase at hindi niya sinasadyang bastyusan ka. Mangyaring huwag siyang panagutin para dito. Si Dominic, gayunpaman, ay tila hindi nagpapasalamat sa tulong ni Richard. Sa halip nang abutin niya ang kanyang noo upang panasan ang kanyang noo at nakakita ng dugo. Lalo siyang nagalit. Mga gago kayo. How dare you gang up against me like this? Maghintay ka lang, ang pinsan ko ang manager ng hotel na ito, at ipinapangako ko na walang sinuman sa inyo ang lalabas sa lugar na ito nang hindi nasaktan. Si Dominic, na iniisip pa rin na bagay sina Cynthia at Richard, ay automatikong inakala na silang dalawa ang magkasama. Oh, ganoon ba? Well, tingnan ko kung ano ang magagawa ng pinsan mo. Bakas sa mukha ni Cynthia ang mali siya, pero dahil si Richard ay... Maghintay ka lang. Isang nakakatakot na ngiti ang pinakawalan ni Dominic at nag-dial ng numero sa kanyang telepono. Saglit na nag-alinlangan si Richard nang makita niya ito. Matapos ang huling pagkikita nila ni Cynthia, alam niya kung gaano siya ka-feisty at mainitan. Ang ulo, at si Dominic ang magdurusa ng husto kapag nalampasan niya ito. Dahil dito, nagpasya siyang humakbang at lutisin ang laban na ito bago ito maging pangit, ngunit hindi lamang nabigo si Dominic na makuha ang mensahe, Well, at least sinubukan niya. Richard, I think you guys should leave. Hindi mapakali na sabi ni Janice. Siya ay nag-aalala na ang mga bagay ay magdadala sa pinakamasama sa mahabang panahon.